Yeah. Amen. Ito na, umpisa na po. Sige po, Mama. Sandali, sandali lang. Bakit ayaw? Sandali lang, nawala. Wait lang. Sige lang po. Ano na? Ay, ano ba yan? Ayan. Ang hirap walang kasama dito pag purihin ng Diyos. Glory to Him. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Pakabuti mo sa aming buhay, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na noon, ngayon, kapakailan pa, di mo kami pinabayaan sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord, na sa oras na ito ay muli kaming katipon-tipon upang mag-aral ng iyong salita. At maraming salamat sa gift of life na binibigay mo sa amin. Maraming salamat na pinili mo kami. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Maraming salamat na kailanman ay hindi mo kami iniwanan. Ikaw aming Diyos na mas malaki kaysa sa mga nangyayaring mga pagsubok sa aming buhay. Maraming salamat po sapagkat sa oras na ito, pinagkalooban mo ko ng isang pagkakataon upang magbasa, mag-share, Panginoon. Hallelujah. At tulungan mo ako, Panginoon, sa aking magbabasa, pag-aaral, Panginoon, na bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon, upang magampanan ko ang inyong kalooban. Maraming salamat, O God, at ang lahat, Panginoon, na sa oras na ito, magbigay ng mga rema o anuman mga rema, O God, hallelujah, o payo na pangaral ay maging kalakasan na sa amin. Yes, Lord, at ikaw ay maitaas at maparangalan sa araw na ito. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng inyong bugtong na anak. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Praise God. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Yes, Lord. Amen. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, God. Hallelujah. Tunay po ikay tapat sa amin. Hallelujah. Pinapatnubayan mo kami sa araw-araw. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa mga binibigay mo sa amin sa araw-araw. Pag-ibig mo, Panginoon. Purihin ang dakila mong pangalan. Hallelujah. Kailanman hindi mo kami iniwanan. Maraming salamat sa iyong pangako sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti, dakila at tapat. Hallelujah. At pinagkakatiwala ko sa pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga. Ay, tanghali po. Hallelujah. Mga kapatid, ako po ngayon ang magsasalita. Yes, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kahit na hindi man ako masyadong marunong, pero alam ko, bibigyan ako ng Panginoon ng wisdom. Hallelujah. At magpapatuloy na mag-aaral sa salita ng Diyos. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, God. Tayo po ngayon ay magbibigay ng mga patotoo pasasalamat sa ating buhay. Hallelujah. Sa lahat ng mga na nararanasan natin, maliit man o malaki, ay pagpasalamat sa ating Panginoon. Ako po mamaya na sa aking exhortation. Purihin ng Diyos. Sino po una? Sister Celia. Hallelujah. Amen. Good afternoon. Hallelujah. Always pinagpala po ang mga anak ng Diyos. Amen. Ako God. po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang araw at Yes. sa pribilehiyo na ako po ay makapagpalakas ng loob ng aking balae ng mama ni Archie. Nandito po sa amin kahapon pa. At kanina umaga lang kami talaga nagkaroon ng oras na matagal kaming nakapag-share. Although last after nung mag for good na siya dito sa Pilipinas, galing siya sa Dubai, ay napatanggap ko na siya noon pa. Pero lately, nalaman niya na nagkaroon po siya ng cancer sa breast nung Hallelujah. mga 2 weeks ago lang. At nito lang kami talaga nakapag-usap, nakapag-share. At salamat sa Diyos na isang bagay po na sa isang tao o isang mananampalataya ng Diyos ay mapalakas natin sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng panalangin, di po ba? Yan po yung mga bagay na ninanais ng Panginoon sa atin. Yes. Sinishare niya, pero iniyaan ko muna siyang mag-share. At tuwing mag-share siya, nung dumating na kami sa pagdating sa Panginoon, ang lagi niyang binabanggit taas. Salamat sa taas. Kasi salamat sa taas. Lahat taas po. Pero inano ko siya, sabi ko, Mare, sabi ko gano'n, banggitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi ang pangalan ng Panginoong Jesus ay may kapangyarihan sa buhay mo. Anak ka Amen. niya, sabi ko gano'n. Tinanggap mo na siya, ikaw ay anak ka na niya. At ano man ang hingin mo, ayon sa kalooban niya, ipagkakaloob mo. Kaya tawagin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Po yung taas, sabi ko, ano po yung taas? Sino bang sa taas? Kisame ba yan? Sa ulap ba yan, Mare? Sabi ko. Pero niyayakap ko siya. At habang nag-share siya, umiiyak siya, talaga binuhos siya sa akin yung mga bagay-bagay, mayroon siyang mga hatred, may mga sakit sa puso, at saka yung mga bagay na na iniiyak niya sa Panginoon. Salamat Amen. sa Diyos na isang pribileyo at isang magandang araw na nabigyan ko siya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at tulong ng banal na Espiritu ay napalakas ko siya. Yun po, salamat sa Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ako din po, ang wish ko po ay, pinagpipray ko na makauwi ako at ma-sharean ko yung mga apo ko doon. Hindi ako natuloy nung 23 kasi dapat pupunta ako pero hinihika po ako. Pero yun po talaga ang purpose ko, mag-share sa kanila kasi marami pang hindi nagsasama na hindi pa ikinasal. Salamat sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Maraming salamat. Sino pa po? Ako po, Mama Patty. Ay, Sister Cherry Pie. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Lalo na po sa ating Panginoon. Ipinagpapasalamat ko po kasi nandun na po ang magulang ko sa Pangasinan.
Uy, Namasyal-masyal po sila sa mga kapatid ni tatay sa Manila. Tapos nakauwi na po sila ng Pangasinan. Nag-enjoy na po sila doon. Praise God. Yun naman amen. po yung gusto ko po sa kanila na naranasan nila sa kanilang mga buhay. Yung simple, yun po kasi na-enjoy nila, yung doon lang sa bahay, pupunta ng dagat. Yun lang po yung gusto nilang gawin. Hindi po sila yung naggagala-gala. Pati po dito, yun lang po yung simpleng, yun lang po, sama yung mga kapatid din po nila. And Amen. also, I praise God kasi sinusustain niya po kaming pamilya sa araw-araw. Napakahirap po na mawala po dito yung magulang ko. Dahil sila po ay napakalaking tulong po sa amin. Lalo na sa aking pag-aaral. Nakapag-aaral lang po ako dahil kinukuha nila sa akin si Zayden sa umaga hanggang gabi na po siya sa kanila. Kaya nakakagawa po ako ng mga bagay-bagay na kailangan kong gawin. Pero ngayon po it's very challenging for us. And then, yung dalawa ko pong anak, si Sam tsaka si Faith, natututo na rin po na hinahayaan na po namin silang maglakad pag-isa papuntang school. Alam niyo po yung puso ko po na hindi po mapakali. Kasi hindi po talaga sila sanay na wala pong kasama. Tapos kanina naka-receive pa ako ng tawag ng school. Hinahanap sa akin ng aking mga anak, hindi raw ba sila papasok? Sabi ko, can you check? Kasi pumasok naman sila. Sabi ko gano'n. Nagkamali lang po sila ng attendance pero alam niyo po yung naiiyak na ako pero salamat po sa kalakasan po na binibigay ng Panginoon sa akin at natututo po kami patuloy na pagkatiwala kami mga anak sa kanila dahil di naman po sila sa amin. Sila po ay galing sa Panginoon at alam ko po na lagi po silang ingatan at hindi pa babayaan. Ayun lang po. Salamat po sa kalakasan sa araw-araw. Amen po. Amen. Kasamahan ka ng Panginoon, Sister Sherry Pie. At gagabayan ng iyong mga anak sa araw-araw. Naranas ko din yan noon, ang hirap ng walang kasama. Hallelujah, purihin ng Diyos. Sino pa po? Ako, Mami Patty. Ay, sige po, Sister Cheryl. Natutuwa lang ako sa Panginoon kasi kahapon, mga morning, may binisita akong parent ng school. Pero mga 6 years ko na siyang hindi nakikita. Pinapunta lang niya ako sa bahay nila. Anong malapit na akong umuwi, ang bilis ng conviction na ipanalangin mo siya. Babae siya, parent ng school. Kasi isa lang siya sa bahay, ang laki-laki ng bahay. Alam mo, hindi ako nag-atubiling sundin yung naramdaman ko. Yes. Hindi naman talaga siya pinapanalangin kasi parent ng school yun, teacher ako, hindi pwedeng close talaga. So nung ipinanalangin ko siya, kasi hindi na naman ako teacher dun sa school ko sa nag-aaral yung mga anak niya, ang sarap ng feelings na hindi ako mahiyang ipanalangin ang buong pamilya. At yung bahay na yun, kahit sobrang laki at nasa isang pwesto lang naman kami, talagang sabi ko, Lord, send your angels to protect this house. Send love, peace, and everything. Kaya nakakatawa yung maipasok sa puso at isip ko, hindi ko alam kung saan siya pumasok, na ipanalangin yung pamilya. Yung obedience na huwag kang mahiyang ipanalangin. Kasi pag mga simpleng ganun, talagang victory yun na hindi ka lalabas ng ang sarap na ipanalangin. Kaya salamat sa Panginoon na simpleng ganun ay nakakasunod po ako. Yes. Amen. At nawa ay marami pang ganun na bibisita sa bahay na to, mga kaibigan natin, kaibigan ng mama ko, mga kakilala natin. Kasi may ganun po, di ba, yung ipanalangin mo yan. Minsan nakakahiya naman. Pero willing pala yung mga taong yun na ipanalangin sila. Kaya, ayun. Salamat. Hindi ko pa nga kilala yung first name. Nakilala ko lang sila sa last name. Tapos natandaan ko yung pangalan niya. At alam mo hanggang ngayon, parang dala-dala ko yung pangalan niya na hanggang sa aking 5-week prayer life, dalhin sila. Amen. Salamat sa Panginoon. Yun lang po. Salamat sa Panginoon. Ako po yung kapitbahay namin dito sa harap. Kahapon may ginagawa ko, nagbabasa ako ng pan. Ang iyak ng iyak po. Talagang grabe ang umiyak pag umiyak ka, hindi tumitigil. Parang sabi sa akin, puntahan mo. Di pagkatapos kung pumunta ako, nung pagpasok ko, nag-stop yung bata kasi estudyante sa sound. Tapos sabi ko, sabi kong ganon, Joaquin, sabi ko, bakit umiiyak? Ayaw daw niyang maligo kasi walang pasok. Tapos nung pagpasok ko, umistop siya, tapos tinignan niya ako, tapos sabi ko, inano ko na lang po siya na, alam mo, sabi kong ganon, na
ang sabi ni Teacher Michelle, kasi Teacher Michelle, ang bait mo daw, 'di ba? Sabi kong gano'n sa kanya. Hindi ka nga umiiyak doon sa school eh. Sabi kong gano'n. Kaya mabait ka. Sabi kong gano'n. Huwag ka nang umiyak, gumaganon ako. Tapos nung maya-maya, halika na maligo ka na kasi ako maliligo din eh. Kaya lang gusto mo sabay tayo, gumaganon ako doon sa bata. Tapos nung maya-maya, hindi siya kumikibo, parang natatakot. Pero hindi naman natakot na, parang nahiya siguro sa akin. Nahiya. Tapos halika na tayo, maligo ka na, sabi nung yaya. Yun, pinaliguan na niya. Ay, salamat sa Panginoon. Sabi ko, sabi ko kay Teacher Michelle na sumunod ka. At alam mo, sasabihin ko kay Teacher Michelle na hindi ka pasaway dito, hindi ka rin pasaway doon sa school, di ba? Gumaganon ako sa kanya. Salamat sa Panginoon sa na binibigay sa atin na gawin mo ito. Purihin ng Diyos kahit maliit na bata, sumusunod. Salamat sa Panginoon. Wala na po ba? Kung wala na po, tayo na po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang babasahin natin ngayon ay si Esther sa 5 and 6. Tapos 2 Peter 2 and 3, tapos Psalm 137. Ang maglalambing po ako sa Esther 5. Sister Cheryl, pwede po? Sige po. Thank you po. Esther chapter 6. Sister Baby Escudero, pwede po? Asan na si Nanay Baby? Sister Baby, pwede po? Hallelujah. Hindi sumasagot. Opo daw. Opo, okay. Sa 2 Peter po, 3. Pwede po si Sister Rowena? Sige po, ano po yung second 2 Peter Peter 3? 3. Opo. Sige po, Maraming sige salamat po. po. Sa Psalm 137, pwede po ikaw, Sister Cherify? Opo. Okay. Salamat po. Maraming salamat po. Pisahan na po natin. Good afternoon po sa Panginoon sa ating lahat. Sige po, magsimula na po tayong magbasa at atin po bigyan ng pansin yung mga binabasa natin para makapag-rema words po tayo mamaya. Piniging ni Esther ang hari at si Haman. 5. Lumipas ang 3 araw mula na mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo. Sa tapat ng tirahan ng hari, nakaluklok noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. 2. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Tinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Esther, kung mamarapatin ng mahal na hari, inaanyayahan ko kayo at si Haman sa isang piging na inihanda ko para sa inyong karangalan. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging ni Esther. Habang sila'y nag-iinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat ng kahit ang kalahati ng aking kaharian. 7. Sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, inaanyayahan ko uli kayo ni Haman sa isang piging bukas. Doon ko po sasabihin ang aking kahilingan. Nagpagawa si Haman ng pagbibitayan. 9. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumilakbo na naman ang kanyang galit nang madaanan niya si Mordecai sa may pintuang papasok sa palasyo. Hindi naman siya niyuyukuran man lang. Gayunman, nagpigil siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya si Ceres na kanyang asawa at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagparangalan
ipinagparangalan niya ang mga ito. Ito ang kanyang kayamanan. Mga anak, ang pagkataas sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari ng pigingin niya ito. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. Gayunman, walang halaga ang lahat ng ito. Hanggat nakikita ko ang Hudyong si Mordecai. 14, sinabi sa kanya ng asawa niya, mga kaibigan, bakit di ka magpagawa ng bitayan na 75 talampakan ang taas? At bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai na gustuhan ito ni Haman. Kaya nagpagawa siya ng bitayan. Purihin ang salita ng Diyos. Sa Esther chapter 6, pinarangalan si Mordecai. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga Yunipong sina Bigtan at Peres na patayin ang Haring Xerxes. 3. Dahil dito itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po, at sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan ng kayo'y koronahan bilang hari. 9. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyan. Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahiyaan. Ang nangyari isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Xerxes at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng inyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Last verse, nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Magandang hapon po sa Panginoon. Magandang hapon din po sa ating lahat. Ito po ang sinasabi ng 2 Pedro 3.
ang pangakong pagdating ng Panginoon. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong kaisipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa muling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Or sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago. Buhat ng likhain ang mundong ito. 5. Walang halaga sa kanila ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. 6. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahon iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tuko kung sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. 9. Ang Panginoon ay hindi na nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya ninais na may mapahamak. Amen. Salamat sa Panginoon. 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay-bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. 12. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupong at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. 13. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganun ang kanyang pangako. 14. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin niyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Amen. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi, ulitin ko lang po, 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip, gaya din ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinahamak nila ang kanilang sarili. 17. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. 18 last verse, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Mga awit 137, panaghoy ng mga Israelitang dinalang bihag. Verse 1, sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Zion aming naaalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig
na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa sayon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin naawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin? Verse 5. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa, kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Yahweh, sana'y gunitain, ginawa ng Edomita na ang bayang Jerusalem ay malupig at makuha. Sumisigaw silang lahat na ang wikang binabadya, iguho na ng lubusan sa lupa ay ibagsak na. Verse 8, tandaan mo Babylonia, ika'y tiyak wawasakin, dahilan sa ubod sama ang ginawa mo sa amin. Yaong taong magwawasak, mapaalad na ituturing kung ang inyong mga sanggol, kunin nila at durugin. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Nakamute po kayo, Mama Patty. Maraming salamat po sa mga nagbasa ng salita ng Diyos at pagpalain po kayo ng Panginoon sa kabutihan na ibibigay niya sa atin. Maraming salamat po. Ako po ay magbibigay ng konti lang po at ito po ay ako muna po ay magbibigay ng story tungkol sa Esther kasi napakaganda po ng istorya ng Esther na to. Purihin ng Diyos, hallelujah. Dito po sa Esther, sa story ni Esther, bukod sa maganda siya ay si Esther po ay maganda at ito ay naglalarawan ng isang Christian character at handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang kababayan na nagpakita siya rin ng isa siya ay courageous woman. Nagpakita siya ng tapang at saka malakas ang loob. Malakas ang loob ng loob. Pinagkalooban ng Diyos ng ganitong tapang para sa mga Hudyo dahil sa masamang balak ni Haman. At ito ay papatayin silang lahat. At pag nagkataon, hallelujah, ay kasama siya sapagkat hindi alam ng hari na siya ay Hudyo. Kaya pagkatapos ng lahat ng panalangin at pag-aayuno, nanampalataya si Esther na buong tapang siyang lumapit sa hari. At kahit na labag sa batas ng hari, hindi niya inisip kung parurusahan siya sa gagawin niya. Basta ang importante ay masabi niya ang pakay niya at mailigtas niya ang mga Hudyo. At binigyan pansin ng hari ang paglapit ng Reyna Esther sa kanya. Siya ay humingi ng isang piging na kasama si Haman upang pag-usapan ang kahilingan niya para sa kaligtasan ng mga kababayan niya. Hallelujah. Bagamat sa pagkakataong ito, hallelujah, hindi man natuloy yung pangalawang piging ay mayroong mas magandang ginawa ang Panginoon para sa mga Hudyo. At araw na yon, ang gabing yon, nagkataon na ang hari ay hindi makatulog at nagbasa ng aklat tungkol sa mga magagandang pangyayari sa kaharian. Dito, natuklasan ng hari na may gustong pumatay sa kanya. At ang nagligtas sa kanya ay si Mordecai na pinsan ni Reynang Esther. At sa kalooban ng dito po sa at sa kalooban ng Panginoon, hallelujah, ay sa mga ginawa ni Mordecai na sa lahat ng nalaman ng hari, si Mordecai ay binigyan ng parangal. Iksihin ko na lang po. Si Mordecai binigyan ng parangal ng hari. Hallelujah, sapagkat siya po ay karapat-dapat. Hallelujah. At si Haman na nagbalak ng masama ay parurusahan sa lahat ng kanyang mga balak. Sa pagpapatuloy po ay ang lahat ng
si Haman ang lahat ng kanyang binalak, kanyang inihanda na pagpatay kay Mordecai ay siya ang tumanggap ng lahat na ito sapagkat siya ay hindi ang kanyang ang kanyang masamang balak ay hindi talaga magtatagumpay sapagkat si Mordecai ay sinasamahan ng Panginoon kasama ni Esther. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Dito po ang Panginoon ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay, lahat ng mga nangyayari ay nasa kanyang siya lamang ang nakakaalam ng lahat. Sapagkat sabi nga niya, my plans are not your plans and my will are not your will. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya tayo po mga kapatid, hallelujah, ano man po ang mga dumarating sa atin ay na mga pagsubok o trials man sa ating buhay ay magpatuloy po tayo, magtiwala at sumunod sa kanyang kalooban. Bilang anak ng Diyos, tayo rin na pinagkalooban ng tapang, courage, lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Magamit natin sa ating mga pamilya, hallelujah, sa trabaho, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan at sa eskwelahan, sa ating mga anak na nasa school. Hindi lang sa physical nating nararanasan, kundi sa ating isip. Laging handa, hallelujah. Pag may panganib, hallelujah, takot, sakit at kahirapan, hallelujah. Humingi tayo ng wisdom upang matugunan ng maayos ang lahat ng problema. Manalangin at humingi ng tawad at magpasalamat sa araw-araw. Ang Panginoon ay mas malaki ang Panginoon kaysa sa mga problemang ito, sa mga pagsubok na ito, sa mga trials na ito. Napakaliit lang ang mga problema natin. Ang Panginoon ay napakalaki. He is the way maker at magagawa niya lahat ng bagay according to His will. Ako po ay meron lang po akong i-share ng mga mga nakaraang ako po ay nag-work sa Mandarin. Kasi parang ito pong binasa natin sa Esther ay parang similar po doon sa nangyari sa akin. Kasi doon sa Mandarin ang work ko po ay sa service, ako po ay nagse-serve. Tapos sa isang outlet, ako po ay inatasang in charge kasi yung araw na yon wala po yung aking manager, wala pong supervisor, ako lang po ang nandoon. At ang kasama ko lang po isang regular at saka student trainees kasi ang mga estudyante ay kasama na po namin sa amin. Ngayon may isa pong yung guest namin na VIP, very VIP guest. At ito po ay kaibigan ng aming general F&B manager. Ay nag-order ng pagkain. Marami po siyang in-order, hindi lamang sa amin, sa ibang outlet pa. Kami po ang magdi-deliver sa aming outlet. Ang hirap po kasi ang dami pong niyang order. Tapos, ang in-order niya sa akin ay mga sandwiches kasi malimit yun po ang sa amin ng sandwich. Ngayon, pinagawa ko po sa isang trainee kasi hindi ko na po magawa dahil ako po ang nasa gitna, ako po ang in charge doon sa outlet na yun, ng araw na yun. Ang nangyari po, nung natapos na po lahat ng pagkain, i-deliver na po namin. Hindi ko na po, pagkatapos nung na-deliver na po, bigla po siyang tumawag sa akin at sinoli lahat ng pagkain at hindi po siya kumain at nagagalit po sa akin. Hallelujah. At kasi po, nagkamali po yung isang sandwich na instead na white bread ang ilalagay, ay wheat bread ang nailagay. Hindi ko na po napansin kasi sa dami po ng order niya at saka marami pong tao din. Hindi ko na po napansin, parang ang po doon is negligence sa amin. Kaya yung oras na yon hindi ko po alam ang gagawin ko. Pero salamat sa Panginoon kasi born again na po ako at tumawag ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord,
tulungan mo ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero biglang may pumasok sa aking isipan, hallelujah, sabi niya sa akin, parang ang inaano sa akin ay, tawagan mo ang manager mo. Na yung mismong duty manager na aking F&B manager. Yun po ang naisip ko. Sabi kong ganun, hinanap ko po ang aking F&B manager kasi tapang talagang nagkaroon po ako ng tapang talaga, lakas ng loob na hanapin ang manager kahit na magalit siya sa akin. Ang nais ko lang po kasi ay masabi ko sa kanya yung complaint na guest na instead na siya ang magsasabi sa mga nangyaring yun. Kasi pag siya po ang nagsabi, mas marami pa pong grabe pong problema ang mangyayari. So ang sa akin po ay hinanap pong ang aking F&B manager na tamang-tama po ay kasalukuyang nasa kwarto. Sapagkat maraming salamat sa Panginoon kasi minsan pag ang mga manager ay matapos ng kanilang duty or I mean in charge sa oras na yon, lumalabas po sila sa hotel. At salamat sa Panginoon at na-contact ko siya at sinabi ko po sa kanya na nagagalit yung guest, best friend niya po yon. Nagagalit yung guest at hindi siya kumain, very upset at kaya ko sinabi sa kanya para siya na lang po ang makiusap sa kanya sapagkat alam ko na kung silang dalawa mag-usap ay mapapawi ang galit ng guest na yon. At sa akin po, kaya ko po sinabi at tapang kong sinabi sa kanya para ang kumbaga sa sa akin ay mawala po yung takot, yung galit at masabi ko sa kanya ng tama kasi kung siya po magsasabi baka marami pa po siyang idagdag na problema na kung ano man po yun. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng ganong kaisipan, tapang sa kanya. Tapos nung sinabi niya sa akin sabi niya, I appreciate what you did, sabi niya sa akin. So, yun na lang po. Tapos, ako po, hindi ko na po, ang sa akin po, kung bigyan man po ako ng memo or anything, basta, okay na lang po. Basta ako po ay, na-clear ang aking conscience at saka sa aking, ang puso ko ay, nasabi ko talaga ang katotohanan. Tapos, nung pangyayari pong yun ay nakarating ko ng aking manager at saka supervisor. At ang sabi ng manager po na ang F&B manager sa kanila, I appreciate what Patty did, but she still have to, may consequence po ako. Pero okay lang po ako. Pero ang sabi ng manager, ng F&B manager, ay nagkaroon po siya ng pagtitiwala sa akin. Nagkaroon po siya ng pagtitiwala kasi sabi ng manager namin, nagtiwala sa yung ni Mr. Thomas, nagkaroon siya ng tiwala sa iyo kasi nagampanan mo yung ginawa mo na sa kanya na kahit na busy ka whatever ay ginawa mo yun, sabi sa akin. Sa akin hindi. Salamat sa Panginoon, halina sa pagtitiwala kasi pag dumarating po siya sa halimbawa ako po ay in charge sa aming outlet uli at nakita niya na ako ang nakaupo doon or nakatayo doon, hindi na po niya ako kinukulit, hindi na po niya ako binabalikan. Kaya sabi ko maraming salamat sa Panginoon, maraming salamat sa pagtitiwala, kasi sa pagkakataong ito ay sa nangyaring ito ay nagkaroon po ako ng yung pagtuturo sa akin. Hallelujah. Marami pong pagtuturo ang Panginoon. Hallelujah. Na sa pamamagitan po ng mga ganito ay nagkaroon po ko ng tapang pagbabago ng mga pangyayaring ng mga nangyayari na dapat iayos ng lahat at nagkaroon po ako ng nawala po yung aking fear, nawala po ang aking pag-alala, at tinuruan akong magmatakot. Hallelujah, magtiwala lang po ako sa Panginoon. Hallelujah, sabagat hindi niya tayo pababayaan at nananampalataya ako na aayusin niya kung ano man po yung ibibigay sa aking na memo or whatever.
Masakit po sa akin yan kasi for how many 30 years more, ay minsan lang po ako nabigyan ng ganon bigyan ng ganong memo. Sabi ko, hindi ko makakalimutan ito. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos at salamat po sa Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng courage sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin at hindi niya tayo pinabayaan kailanman, hindi niya tayo iniwanan. Sa halip ay tinatayo po niya tayo. At maraming salamat po sa pag yung insidente na yon. Si Mr. Thomas ay nagkaroon po ng tiwala sa akin at mayroon pa pong ginawa sa akin na mayroon po kaming team building na ginawa sa aming hotel na ang team building ito ay about service kung magkaroon kayo ng unity sa isang outlet, sa isang outlet upang magkaroon kayo ng pagsama-sama at magkaroon kayo ng maayos ang inyong trabaho at upang ma-increase ang sales. Ganun po ang mga team building namin. Ako po ang inuna niyang ipinasali. Sabi ko, bakit ako? Sabi ko gano'n. Ikaw ang gusto ni Mr. Thomas. Sabi po sa akin ng manager ko. Ay, salamat sa Panginoon. Kahit na salamat talaga sa Panginoon. Sa Kanya lahat ang papurit, pasasalamat. To God be the glory. At sa aking pagpapatuloy po, ito lamang po ang aking patotoo sa patotoo po, testimony ko po, hindi po kaya maraming salamat po, hallelujah. Sa aking pagpapatuloy, maraming salamat ay ang nais po ng hallelujah. Hallelujah. Dito po sa sa 2 Peter 3, hallelujah. Ang Panginoong Jesus ay nagpapahayag ng second coming. Hallelujah. Marami pang hindi naniniwala at hindi tumatanggap sa Kanya. Kaya tayo ay magkaroon ng lakas ng loob, hallelujah, na ipangaral ang banal ng salita ng Diyos. Tamang aral na si Jesus lamang ang daan papunta sa Ama. At kung sino man mga kumukutya sa atin, ay huwag natin pansinin, hallelujah. Sa halip ay ipanalangin natin sila. Hallelujah. Ipanalangin natin sila at tayo magpatuloy na magtiis at magtiyaga, sundin ang kalooban ng Diyos at makita ang pagbabago sa atin. Hallelujah. Turuan din natin silang magpakumbaba, humingi ng tawad upang maranasan nila ang pangako at kaligtasan nagmumula sa Diyos. At sa ating paghihintay, mga kapatid, mamuhay tayo ng may kapayapaan. Hallelujah. May kabanalan, magpatawaran sa isa't isa, magtulungan sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa, at magpatuloy sa paglago sa gawain ng Panginoon, at maranasan ang kabutihan niya hanggang siya'y dumating. Purihin ng Diyos, meron po akong isang verse na babasahin sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah, Deuteronomy 31:6. So be strong and courageous. Do not be afraid. And do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Ito po ang salita ng Diyos sa Deuteronomy 31:6. To God be the glory. Amen. Maraming salamat po at sa lahat ng ito, sa privilege na ito, at humihingi po ako ng iba pong rema sa ating pinag-aralan. Hinihingi ko po sana kung mararapatin po, pwede po kung humingi kay Sister Jasmine, hallelujah. Sister Jasmine, tapos sumunod po si Sister Zeni, at sumunod po si Sister Celia. Purihin ng Diyos, hallelujah. Wala po si Sister Jazz. Ay, ito po. Dito po. Hello po. Pwede po ba? Sige po. Masalamat po kami. At Sister Marites, Nasa labas po sila, Mami. Pero okay lang po. Sige po. Sige po, go. Mabilis lang po. purihin ng Diyos. Sige po. Mabilis lang po. Maingay lang. Ayan. Kanina po, habang nakikinig ako,
ang nagrema po sa akin, yung sabi ni nung hari kay Esther, ano bang gusto? Sabihin mo sa akin ang gusto. Alam niyo ba, naalala ko, yung Panginoon, lagi tayong tinatanong. Araw-araw tinatanong tayo habang nananalangin tayo, anong gusto mo? Anong gusto mo, Mama Pati? Kapag tayo ay tayong nanalangin sa Panginoon, sabihin lang natin, kasi, bakit po? Katulad ni Esther, reyna kasi siya. Kaya lahat ng pribilehiyo, lahat ng pabor, ibigay sa atin. Tayo pa kaya na Kaya araw-araw po, tinatanong tayo ng Panginoon. Pag tayo ay nananalangin, pag tayo ay nananambahan, lagi ang tanong ng Diyos, ano ang gusto? Kasi alam na ng Diyos, yung laman ng ating puso. Bakit tayo lumalapit? So, sa panahon po na katulad ni Esther, yung pabor ay ibinigay sa kanya ng hari. Bakit po? Kasi si Esther ay sumunod. Si Esther ay nagpasakop. At si Esther rin ay siya yung naging stand in the gap para sa kanyang bayan. So katulad po ni Esther, naalala ko po sabi ni Pastor, yung church, yun yung Esther. Si Jesus, siya yung taga-pamagitan si Mordecai sa hari. So, ano man po yung pabor na nais natin, lagi pong nakikinig. Nakakatuwa po kasi sabi ng hari, tinanong sa, ano ang gusto mo? Makikinig ako. Ganun din po sa atin. Araw-araw tinatanong tayo ng Diyos, ikaw, ano ang gusto mo? Makikinig ako. Ano man ang gusto mo, ano man ang hiling mo, pakikinggan ko at tutugin. Ayun lang po, subject ko ang kapatid. Sorry po na, sinabat kasi ako. Hello po, good afternoon po. Pasensya na po, nagmadali ako. Actually, nagpapakain po ako ng dogs. Ayan. Gusto ko lang, kunti lang po yung aking sasabihin. Doon po sa Esther 5:14, tinuturuan tayo to expect hardship as we strive for obedience. Kasi po, pag tayo po ay nag-obedience, nag-o-obey, may kaakibat po na sacrifice. Kaya sabi niya po dyan, kapag po tayo ay may mga aso na to. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok na mga kahirapan or kung ano man po, katulad ng mga sakit or whatever po na nararanasan natin. Ito po ay isa pong ano ba tawag doon? Reminders po sa atin na ang pag-obey po ay hindi ganun kadali. Meron pong kaakibat na sacrifice. And kapag po tayo ay nananatili na hanggang sa matapos po yung mga pagsubok na yun ay makakamit natin yung kung ano yung ating pinagpe-pray, kung ano po yung purpose ng Lord sa ating buhay. Ma-accomplish po yung work or purpose na inilagay ng Lord sa atin. Kaya huwag po tayong ma-surprise kapag tayo po ay nakakaranas ng mga bagay na hindi natin ine-expect dahil sa bandang huli po ay mararanasan yung kabutihan ng Lord and surely po ay matutugunan ng Panginoon kung ano po yung ating mga ipinapanalangin katulad po ni Esther. Yan lamang po. Salamat po. Ano ba itong mga dogs na to? Yan po, 2 minutes lang din. Praise God, para may time po tayo makapag-pray. Sabi nga, doon sa mga senior niyo po, no? Sabi nga, makikita natin ito that God is not slow to keep His promise. Amen. Lagi pong nakahanda ang kamay ng Diyos because sabi nga, God has a perfect plan for His people, for His children. Katulad po ni Mordecai, katulad po ni Esther. Di po ba? At kita po natin na andun yung magandang pabor ng Panginoon sa kanilang magpinsan. Di po ba? Dahil sa kanilang pananampalataya at dahil sila ay mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Andun yung divine favor
kay Esther, kay Mordecai, yung divine intervention ng Panginoon. Pag sinabing divine intervention, nandun yung namamagitan ang Diyos sa mga bagay na hindi magandang gagawin sa iyo ng kaaway. Di po ba? Namamagitan ng Diyos sa mga bagay na alam ng Panginoon na hindi mo ikabubuti. Yun yung divine intervention. Namamagitan siya. Andun yung ginagawa niya ng kaparaanan. Yun yung divine, meron yung divine providence. Sabi nga sa mga bagay na hindi nakikita, pero nakikita po natin ang Diyos ay kumikilos. Di po ba? Hallelujah. At na ano lang po ako dito kay Haman, sabi nga, minsan napakahirap din, at hindi maganda yung ikaw ay masyadong believe sa sarili. Di po ba? Yung mataas ang tingin mo sa sarili mo. Yan din ang makapagpapabagsak sa iyo katulad ni Haman, di ba? Yung pride, yung hatred, yung pride at yung hatred, galit na galit siya kay Mordecai, hindi lang babaw, hindi lang lumunod sa kanya si Mordecai. Hindi naman siya Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatan, ang dapat purihin at sambahin at dapat luhuran. Di po ba? At nakita po natin na ang lahat ng bagay ay inaayos ng Diyos para sa kaligtasan ng buong lahi ng mga Hudyo sa pamamagitan po ni Esther. Yun po, at nakita natin na ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako, di po ba? At sabi nga po sa verse 9 dito, sabi nga ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Yan po ay tinutupad ng Diyos. Kaya po sabi nga dito, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Amen? Sa lahat, sapagkat hindi niya nais na mapahamak. Amen? Ayaw ng Diyos na mapahamak ng kanyang mga anak. Kaya nag-i-intervene siya sa mga bagay na hindi maganda. Kaya nga sabi, no weapon forms against us shall prosper. Sapagkat mahal po tayo ng Diyos bilang anak niya, tayo po ay iniingatan niya. Yun lamang po mga kapatid, at patuloy po tayong maging matapat at maging masunurin sa Diyos. At palagi natin buksan ang ating spiritual eyes upang makita na spiritual ears upang marinig natin kung ano ang kalooban ng Diyos na pinapahayag sa atin. Amen. Yun lamang po mga kapatid. Amen. Andyan po si Sister Marie Chris? Nasa labas po sila, Mama. Nasa labas. Okay. Pwede po maglambing Sister Marisa Dalida. Andyan po kayo? Ako. Pwede po. Saan po? Sa praying focus po. Sige po. Sige po. Start na po tayo. Maraming salamat po. Okay. Okay po. Sige mga kapatid, patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon sa atin. Lord, salamat. Maraming salamat. Hallelujah. Dahil ikaw ay mabuti sa anumang buhay. Lord, Panginoon, na kapag kami po ay maglingkod sa inyo, natapat, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal, ang iyong mga biyaya at habag, Panginoon, ay patuloy na dadalo sa aming buhay. Lord, patuloy niyo po kami turuan na kami po ay makasunod sa inyong nais at sa inyong kalooban lamang po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mensahe sa hapon ito. Lord, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat at paggagabay sa amin sa bawat oras, bawat minuto ng aming mga buhay, O God. Patuloy ko po itinatapak sa mga oras sa ito, O God. Lord, ang salvation, O God, ng maraming kaluluwa, Panginoon. Lord, lalo na po ang aming mga kamag-anak, Panginoon, na hindi pa po tuluyang nakakakilala sa inyo, O God, Lord. Gamitin niyo po ang aming mga buhay upang maging tin at ilaw sa kanila, O God. At kung saan sulok man ng mundo sila naroroon, Panginoon, hindi po maiksing iyong mga kamay, Panginoon. Upang sila, Panginoon, ay inyong abutin, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan na. Lord, marami kang gagamitin na sa channel of blessings sa kanilang mga buhay. Lord, maging restoration, Father God, sa mga backslidden believer, Father God. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, that in your right perfect timing, let your will be done, Father God. Na patuloy niyo po silang ibabalik sa kanilang unang pag-ibig sa inyo, God. Kung paano po nila kayo nakilala noong Lord, encounter them, O God. Patuloy niyo po sa kausapin, Panginoon, sa panat. Ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon,
na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang sa Kristo, Panginoon. Hallelujah. Mahabag ka, Panginoon, sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon. Lord, salamat dahil patuloy pong ginagamit ang PLG platform na ito, Panginoon, upang patuloy namin mapanalangin, Panginoon, ang lahat namin mga mahal sa buhay, Panginoon, ng mga backslidden, Father God, maging ang hindi pa po tuluyang nakakakilala sa inyo, O God, Lord. Salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Patuloy pagpalain, Panginoon, na aking pinag-imin, O God, magmula kay Mama na yung ginamit sa O Lord. Patuloy pagpalain ng kanyang buhay, O God, sa pangalan na God. Praying for financial breakthrough, O God. Amen. Hallelujah, Jesus, Lord. Tingin sa inyo, Panginoon, ang lahat na nangangailangan financially, O God, sa mga oras ito, O God. Lord, nakikita niyo po ang nilalaman ng mga puso ng mga anak sa mga oras na ito. Even kay Melanie sa bando, Father God, na taga Vista Verde, Dasmariñas, Panginoon, Lord. Alam ko na may gagawin ka sa kanyang buhay, O God. Hallelujah, sa kanyang pagkautang, Panginoon, sa pinaghirapan ng aking kapatid, Panginoon, Lord. Alam ko, in your right, perfect timing, let your will be done, na maibabalik po niya ito, God, ng maayos sa pangalan ni Jesus, O God. Pagamat ang babae ito, Panginoon, ay puro pangako ang ginagawa sa amin, Panginoon. Subalit, ikaw ay may magagawa, Panginoon. Kung kami man po ay walang magagawa, O God, Lord, ipinagkakatuwala ko sa inyo, Panginoon, si Melanie Sabando, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God, Lord, hindi basta-basta, Panginoon, yung pinaghirapan ng aking kapatid sa bansang Taiwan, Panginoon, upang mag-invest sa kanya, Panginoon, ng ganun kalaking halaga, O God. Lord, salamat dahil ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy ko na pong kumikilos sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa inyo dahil ang lahat ng bagay ay posible sa inyo, O God. At walang matigas na puso sa inyo, Panginoon, dahil ang lahat ng tuhod ay luluhod sa inyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, magiging ang prayer request, Panginoon, ni Daddy Paing ikaw, God, sa kanyang daughter na si April, that she will be on fire again with the Lord. Amen. Hallelujah. Ang kanyang restoration, Father God, kanyang paglilingkod sa inyo, patuloy po namin tinataas sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy po ibalik ang paglilingkod ni Sister April, O God, sa biyaya na yung trono, O God, sa pangalan ni Jesus, dahil ito po ang ninanais, Panginoon, ng kanyang daddy, si Daddy Paing, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah. Alam po, Panginoon, purihin ka, magkailan pa man, O God, Lord, maging ang prayer request ni Elder Celia, O God, ang magandang resulta para sa kanilang medical exam today, O God, Lord, ngayon pa lamang ay patuloy na po namin itong inaangkin sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. Lord, lingkod niyo po si Dr. Celia, O God. Ano ang ninanais ng kanyang oras na po, inyong dininig na po, O God. Sa pangalan ni Jesus, dahil walang imposible sa inyo, O God. Dahil ang lahat ng bagay ay posible sa inyo sa pangalan ni Jesus. Dahil buhay ka noon sa aming mga buhay, O God. Kaya sa inyo lamang po namin muli pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon, namang aming idinalangin sa mga oras na ito, O God, Lord, po. Nakikita niyo po, Panginoon, ang nilalaman ng mga puso na inyong mga anak sa mga oras na ito, God. Ang buhay ni Mama Baby, O God, tuloy po siya pagpalain, O God. Ang buhay ni Elder Celia, Elder Cheryl, O God, hallelujah. Pastor Renan, Pastor Jermaine, O God, Pastor Tony, O God, Pastor Evelyn, Pastor Angela, O God, Pastor Ruel, O God, Sister Jasmine, O God, Sister Wayne, Sister Cherry, O God, Brother Max, O God, Sister Dene, O God, Pastor Atan, O God, Lord, sa mga alam niyo po, Panginoon, ang nilalaman ng bawat puso na inyong mga anak, Panginoon. Ano mang aming pangailangan, ito po'y nababatid niyo po, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, alam ko, Panginoon, na ikaw, ang Diyos na aming sinasamba, ay tumutugon sa bawat dalangin ng inyong mga anak na patuloy na nananampalataya sa inyo, God. Patuloy na nagtitiwala sa inyo, O God. Dahil ikaw ang Diyos sa mga Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ka magpakailan-kailan pa man, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit of the living God, acknowledge the Holy Spirit right now. In the mighty name of Jesus, O God. Kaya ngayon pala ako, Panginoon, ay patuloy ko na pong sinisilihan ng iyong
banal na dugo, O God, ang bawat itinalangin namin sa hapong ito, O God, bawat prayer request na meron kami, O God, for mga children, O God, mga Panginoon, aming mga magulang, aming mga asawa, Panginoon, mga kapatid, lahat ng pamangkin, mga Panginoon, mga relatives, Panginoon, even our brethren, O God, in Christ, O God, ay patuloy pong pagpalain, O God, sa pangalan ni Jesus muli, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, in the mighty name of Jesus, pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah sa lahat. Tayo na po ay kasambitin po natin ang ating benediction. Sama-sama na po tayo. Purihin lang yun. 1, 2, 1, 2, 3. ang ating mabuting Diyos, Diyos, Ingat siya mag-ingat sa iyo at hanggang sa hindi na muli pinag- pagtitip Rin sa Mabuti mabuting kapalitan at susundan ka ng sundan ka kanyang ng inyong kabutihan sa maraming pabor. Kalayan ng Panginoon. ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom. Shalom, shalom. Everyone. God bless everyone. Hello, everyone. God bless po sa lahat. Nakaraos po.